Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Naniniwala ang palasyo na may mas malalim na motibo sa paglantad ng 18 sundalong nagpakilalang dating security aide at bagman ni dating Congressman Zaldico. Matatandaan nitong Pebrero 24, pinangunahan ni Attorney Levy Baligod ang isang press conference kasama ang mga dating sundalo. Dito, ibinulgar ang umano'y 805 billion cash delivery at itinuro ang mastermind sa likod ng malawakang suhulan sa pamahalaan. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos. At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Zaldico na walang pahintulot kay PBBM. Kasunod nito, tinawag ni na Senator Panfilo Lacson at dating Senator Antonio Trillanes IV na isang destabilization plot ang revelasyon. Kinwestiyon ni Lacson ang mathematically impossible ang higit 800 bilyong pisong suhol, habang mariing itinanggi ni Trillanes ang akusasyong tumanggap siya ng 2 milyong dolyar para sa investigasyon ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Duterte. Sinigundahan naman ito ng palasyo at sinabing walang basihan ang mga akusasyon kundi para mawala lang ang Pangulo sa pwesto. Sila rin naman ang mga taong nais na pabagsakin ang gobyernong ito at patalsikin ang Pangulo sa pwesto. At iluklok ang kanilang poon. Idinamay rin ni Castro ang pangalan ni dating Congressman Mike Defensor na siyang nasa likod umano ng nasabing paglalantad. Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Yan po ay mismo nanggaling kay dating Secretary Winnie Monsod. Pahayag naman ng dating mambabatas, Nami-mix up nila ay yung udong mahusay. Yan yung, at mismo si Senator Ping Lacson na nagklaro dyan na sa isang press conference, sabi niya hindi, udong mahusay yung pinipilit nilang kwento. gate ni Defensor, ang dapat bigyang pansin ay ang bigat ng ebidensya ng mga dating sundalo at hindi sa kanyang pagkatao. Ang isyong to ay hindi tungkol sa akin o kay Claire Castro. Ang isyong to ay tungkol sa nakawan. Tungkol sa nakawan ng pondo ng bayan, delivery ng bilyong-bilyong pera. 100 beses sinasabi nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Sinabi rin ng dating mambabatas na magkakaroon pa ng mga susunod na grupong maglalantad upang isiwalat ang umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Samantala, formal nang isinumite ni Attorney Baligod ang signed joint affidavit ng nasabing 18 dating sundalo sa Office of the Ombudsman. Kinwestiyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad ni former Congressman Mike Defensor matapos nitong sabihing may susunod pang grupo ng dating sundalo na magbubunyag ng umano'y suhulan sa gobyerno. Ayon kay Castro, malinaw na ang layunin ng mga ganitong pahayag ay ang destabilisasyon. Mike Defensor, the known Wonder Boy. Marami sa kanyang talumpati ang naghihikayat sa ating mga kababayan natanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Mike Defensor again? Ador Mawanay 2.0? Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Mabilis namang pinabulaanan ni Defensor ang mga paratang at iginiit na wala siyang kinalaman sa kontrobersya ni Ador Mawanay at maling impormasyon ang ipinapakalat ng palasyo. Well, unang sa lahat, yung pag-spin nila ng kwento ay mali. Bakit mali? Kasi yung Ador Mawanay, ni wala kahit anong issue o involvement ako dyan, nami-mix up nila, ay yung udong mahusay. Yan yung, at mismo si Senator Ping Lacson na nagklaro dyan na sa isang press conference, sabi niya hindi, udong mahusay yung pinipilit nilang kwento.
Paalala niya kay Castro, dapat maging maingat ang pahayag ng palasyo dahil hindi ito isang sari-sari store na pwedeng batuhan ng kung ano-anong chismis. Si Jose Claire Castro ay spokesperson ng presidente at dapat siguro may pag-iingat sa mga pagsasalita dahil hindi naman to kwentuhang chismisan na marites sa palengke o kaya sa sari-sari store. No, she's speaking for the president and represents Malacanang. Tapos, pangalawa, syempre dapat yung posturing should be sober, precise, and statesmanlike. Hamon ng dating mambabatas, sagutin ang tunay na isyu ng korupsyon sa halip na ilihis ang usapin sa pamamagitan ng pag-atake sa kanyang personalidad. Ang isyong to ay hindi tungkol sa akin o kay Claire Castro. Ang isyong to ay tungkol sa nakawan. Tungkol sa nakawan ng Pondo ng Bayan, delivery ng bilyong-bilyong pera. 100 beses sinasabi nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Hamon ni Defensor sa Malacanang, harapin ang bilyong pisong nakawan ng Pondo ng Bayan sa halip na siya ang pag-initan. Nanawagan din siya sa Ombudsman at sa Kongreso na magsagawa ng full and impartial investigation. Kung talagang seryoso sila dyan sa kampanya ng korupsyon, hindi ba dapat ang gawin natin dyan ay iudyok nila? Ang Blue Ribbon Committee, ang Kongreso, ang Good Government Committee at maging ang Ombudsman na imbestigahan itong kasong to. Nanindigan din ang dating mambabatas na itutuloy ang pagtulong sa mga susunod pang batch o grupo ng mga whistleblower na may personal na kaalaman sa umano'y sindikato sa budget. Ako tutulungan ko yung mga yan hanggat sa kaya kong tulungan dahil itong mga taong to hindi nakinabang sa nakawan. Ang mga taong to may personal knowledge. Sila yung mismong nag-deliver ng pera. Sila ang humahawak ng perang umiikot at nagdi-deliver. Samantala, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi na nila saklaw ang mga nasabing testigo dahil sa katayuan ng mga ito sa serbisyo. Ayon naman sa Philippine Navy, batay sa kanilang records, hindi lahat ng lumantad ay naging bahagi ng Marine Corps at marami sa kanila ang tinanggal sa serbisyo o may record ng dishonorable discharge. Gate ni Defensor, immaterial ang mga paglilinaw na ito dahil wala namang kinalaman sa operasyong militar ang isyu ng bilyong pisong suhulan. Yusek, sabi po ni Senator Lacson at ni ex-Senator Sonny Trillanes, ang nakikita nilang motibo doon sa pagharap ng 18 ex-Marines ay may kinalaman sa destabilization. Ganito rin ba ang nakikita ng palasyo? Sa lahat ng mga ginagawa nila, lalong-lalo na ang paninira ng walang basihan, at kung sino ba ang mga taong nasa likod nito, sila rin naman ang mga taong nais na pabagsakin ang gobyernong ito at patalsikin ang Pangulo sa pwesto. At iluklok ang kanilang poon. So malamang sinasabi din po ito ni Senator Lacson dahil nabiktima na po siya ng mga paninira noon at sangkot din sa nasabing usapin ang isang secretary ng Dirty Tricks Department noon na si Mike Defensor. What I mean is DENR secretary pala siya dati. So, sa mga nakikita po natin, hindi lamang po tayo, hindi na po sa atin manggagaling kung paano ba siya nakilala. At nais ko pong i-quote ang sinabi mismo ng dati rin nating kinikilalang public servant na si dating Secretary Winnie Monsod. I-quote ko lang po ang kanyang sinabi. Defensor has a history of either influencing witnesses or training witnesses or making witnesses disappear. Yan po ay mismo nanggaling kay dating Secretary Winnie Monsod na nakakakilala kaya dating Secretary Defensor. Yusek, kasi nabanggit nyo kahapon nga pala, idadagdag ko lang, naihilin tulad nyo si Defensor kay Ador Mawanay. Parang marami yung hindi pa nakakakilala kay Ador Mawanay. Lalo na yung mga bata. Oo. Si Ador Mawanay ay kilalang kilala ni Secretary Lacson at nabiktima siya ng mga kasinungalingan noon ni alias Ador Mawanay na siya naman din nagsabi na siya ay pinilit lamang na magsalita laban kay Senator Lacson. So, yan ay mga gawa-gawang witnesses para masira ang mga taong nais lamang nilang siraan. So, yan po ang nararanasan natin ngayon
same pattern. Yung bang Yusek, yung 18 dating Marines, naniniwala ba kayo na naggamit lang sila? Malamang, pero wala po tayong particular na impormasyon patungkol po dyan. Kung anong nais nila, hindi po natin batid. Pero ang mga nasa likod nito, alam naman natin kung anong gusto nila. At sana, bilang Pilipino, wag na lamang po sila magpagamit. At makakasira po ito para sa ating bansa at para sa maganda sana ang pagsulong ng ating bansa. Wag na po sila magpagamit bilang Pilipino. Isang pasensya na, pero ihabol ka na lang. Ang effort ni Pangulo, nation building talaga. Nagsisikap na mailigay sa maayos yung bansa. Pero amid this effort na parang nakaka-distract, ano bang damdamin ni Pangulo? Nagagalit ba siya? Nakita niyo na ba siyang magalit o mabait pa rin siya? Mabait po ang Pangulo. Sabi nga po natin, hindi po sanay ang Pangulo sa mga salitang mapanakit, mga mura, mapagbanta sa buhay. Hindi po sanay ang Pangulo dyan. Pero makikita po natin sa huli niyang forum kung saan sinabi nga po niya na ang kailangan ng bansa o para maiangat natin taong may kaalaman. Taong magaling sa ekonomiya, magaling sa mga issue ng inflation, paggawa ng trabaho, at hindi para lang manira. So, kailangan po natin ang sabay-sabay na pagtutulungan para maiangat natin ang bansa. Dahil kung ang Pangulo lamang po ang siya magtatrabaho at ang iba po na nasa paligid ay walang ginawa kundi manira, makaka-apekto po talaga to. Kaya pagtulong-tulungan po natin na suportahan ng ating Pangulo, pati po ang gobyerno.